Hello, little son. Sound check. Hello. Nabawi na ang dilim sa bayang malaunang namimighati. Sa mga nakarang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga Hentil. Hari sambahin ng kalangitan, ating awitin ang pagmamahal, ating tanggulan sa lahat ng araw, at sa kaluluwa'y ikalatang biyayan at lakas, balabal niya ay ang liwanag, ang sasakyan niya'y hulog at kidlat, madilim na bagyo ang kanyang landas. Tangkilik mo'y di maisiwalat, dala ng hangin at ng liwanag, umagos mula sa itaas, taglay ng hamog walang banayan. Kaming dilim
po ay manalangin. O Diyos na aming magulang, papuri at pasasalamat ang aming iniaalay sa iyong dakilang pangalan. Muli na naman kaming nagkasama-sama, nagkakatipon na iisa ang aming layunin, ang sambahin ka. Hinihiling namin na ikaw ang pumasok sa puso at isipan ng bawat isa sa amin at nawa po ang mensaheng maririnig namin ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa natatanging pangalan ni Jesus. Amen. Mabiyayang pagsamba sa sambahan ng Diyos, sama-sama nating papurihan ang Diyos. Pagbati po sa lahat ng mga panauhin at ating mga kapatid. Happy birthday po sa mga sumusunod. Ngayon pong January 26, Marilyn Moya, Jose Berñosa, Felicissima Cantos. 27, Joey Manalo Jr., January Sosito, Mario Ebora, Cory Masilan. 28, Carlo Garcia, Carol Mortera, Shin Shaima Moya, Jaime Reyes, Samuel Brinosa. 29, Manuel Bayani Jr., Cristeta Cantos, Brenda Andaya, Ivy Amor Bay, Gian Ray Nicolay Reyes. Sa 30 po, Jacinta Alcantara, Amir Zet Tyrell Recto. 31, Angeline Pagkaliwagan, Shane Frances Aklan. February 1, Pocholo Torres, Ruby Manguera, Marlene Borlasa, Azel Bonifacio, Cedri Isaac Bonapos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy wedding anniversary po sa mga sunusunod. January 27, Dodi and Milani Guyo, Walter and Norinda Catilo. Aldrin and 28, Aldrin and Sheila Bayani, Cicero and Jessica Lacaba. 29, Peter John and Marites Evangelio. 30, Gerardo and Helen Porlay. 31, Reverence Ruel and Maria Garcia, Pedro and Nancy Pestijo. Ang mga bulaklak po ay handog para sa kaarawan kapatid ni Carlos C. Garcia. January Epiphany Season. January 26, third Sunday, after Epiphany, Speaker Pastor Aid Emilita Linga, Reverends Ino at Kupang for the Holy Communion, Baptism Speaker Lay Leader Nicasio Aranas Jr., Vesper Speaker Lay Leader J.M. Garcia. 29, Midweek Prayer and Praise Service, Speaker 31, STC Liturgy, Committee Meeting at STC Office, STC Constitutional Committee Meeting at STC Office 9 a.m. to 4 p.m. Ministerial Committee Meeting at STC Office 6 p.m. February Membership Renewal Month. February 2, fourth Sunday, after Epiphany, Holy Communion, Baptism, Membership Renewal Sunday, Special Congregational Meeting Election, STAC Delegates. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning. God is good. Yan, laging mabuti ang ating Panginoon kahit napakalamig naririto ang bawat isa. Tayo'y sama-sama sa ating pananambahan ngayong umagang ito.
Nais po nating i-welcome ang isang kapatid mula sa Canada, ang anak po ng Nanay Haning, si kapatid Adelina Di Malibot Reyes. Welcome po. Meron pa po ba tayong si Ate Annie Chudosio? Yan, welcome din po. Meron pa po ba na ngayon lamang natin nakasama sa pananambahan? Yung galing daw sa Subic, welcome. Yan. Kahapon po ay naging matagumpay ang pagdadaos din ng BCEC, Prayer for Christian Unity, na ginanap nga po sa St. Bridget's College. At tunay na ang sama-sama nating pananalanginan para sa pagkakaisang Kristiyano ay hindi imposible na magkaroon ng katuparan. Patuloy lamang po tayong manalangin at tiyak na ito ay ating makakamtan. Meron lamang pong isang malungkot na balita. Ang atin pong Nanay Mauricia Ebora ay pumanaw na po noong, ngayon po Linggo, Biyernes po. Nag-service po kami kagabi doon sa Alangilan. Doon po siya nakaburol sa tahanan ng Kuya Hildo Aguba. At maari daw pong sa Miyerkules ang libing, pero hindi pa po alam kung anong oras dahil hindi pa po naaaprubahan sa eternal o naaayos sa eternal yung oras. Pero Miyerkules daw po ang libing. At ang sabi po ay hindi na siya idadaan dito sa church, kundi diretsyo na po sa Eternal Gardens. Yun po. Meron po ulit service mamayang gabi kung sino man po ang nagnanais na sumama. 7. At kung sino man po ang nais pumunta doon po sa Alangilan, sa De Hoya Compound, yun daw pong Cadena de Amor Street ay didiretsuhin lamang at nandun po makikita ang bahay ng kapatid na Hildo. Patuloy po natin silang isama sa ating mga panalangin. Meron na. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang po namin, UCM, na umattend kahapon na i-share sa inyo ang aming mga karanasan sa pag-attend kahapon sa District Fellowship sa Taysan, Batangas. Kami po ay 8 na UCM na taga rito sa Batangas. Ang tawag nga ho nila sa amin ay mga CYF ng Batangas City. Dahil kami lang po talaga yung maraming kalalakihan, meron dong iba para iisa ang umattend. Kaya po sila ay tuwan-tuwa at kami naman po ay naging masaya sa aming ginawa kahapon. At magalang ko pong ipinababatid sa inyo na kami ay 3rd place sa Bible Quiz B. Akalain ninyo yon? Hindi rin kami makapaniwala. Pero kaya sana kami mag-first pa puro the please ang aming mga sagot. Ay yung isa ang sagot namin ay 7. Ang tamang palang sagot ay 6 laang. Ay the place. Ay yung isa ang tamang sagot ay Jose. Ay nagkamali ako ng sulat, Josue ang aking nailagay. I did the please na naman, ay sana kami first din. Hindi namin nakalain na kami ay magkaka-third. At siguro nga po ay yun ay wake up call sa aming mga kalalakihan na kami ay magpatuloy sa gawain sa pagba-Bible study. Yun lang po at magandang umaga po. Okay. Yung nga po, yung sa STC naman po, meron po tayong naging bisitang mga manggagawa mula sa Surigao. Sila po ay 47 lahat. At naatasan po ang inyong lingkod, kami ni Ariel, na magluto
Dala-dala na nga po namin lahat, pati yung mga lutuan, mga pagkain. Ay nagkataon lang po na nagkamali sila ng estimate ng oras ng pagdating doon. Supposed to be ho ay dadating sila doon ng Huwebes ng alas 6 ng hapon. Ay ang nangyari po ay dumating sila ay alas 6 ng kinabukasan ng umaga na. So, hindi po, tuloy naman po ang communication ni CM, tsaka yung CM nila, na malilate sila, so hindi muna kami nagluto, mga 12 o'clock na kami ng gabi nagluto, dire-diretso na hanggang umaga na. Di ang nangyari po, nagkaroon din naman po ng counting fellowship, at yung nga lang po ay mga ilang oras lang pagdating nila, syempre CR, ligo, kung ano-ano at nag-almusal. Umalis po sila ng mga 8:30 uli, punta sila ng national office. Aba, ay natuwa ho sila dahil nakita yung building ng STC na napakataas daw. Sila ay wala pang building na katulad noon, pero may lupa na sila na 1 hektarya. Magpapatayo din daw sila, pero hindi ganun kataas kasi ang lupa nila ay malapad. At sila po ay napakalaki, 30 komperensya yung Surigao, 111 pastors ang kanila, tayo naman ay 34 pala ang ata. So, sila ay number 1 sa wider mission support. At sila po ay natuwa dahil sa mga nagdaan sila ay number 1, ngayon ay sila ay number 2 na laang. So, sila ay natuwa dahil merong talagang ibang konferensya na talagang porsigido na maging number 1. So, natutuwa sila at kahit sila ay nalampasan, ay meron ngang konferensya na porsigido sa pagbibigay ng wider mission support. Tayo naman po ay pangatlo sa ating wider mission support sa ano lang po, sa SLJC. Hindi po sa buong Pilipinas. At least tayo po ay pantatlo sa Southern Luzon jurisdiction na tayo po ay binubuo ng 8 konferensya. Yun lang po at maraming salamat po. Salamat po sa magandang balita. Ito po ay isang wake-up call para daw sa mga kalalakihan na magpatuloy sa pag-aaral ng banal na salita sa pamamagitan ng Bible study. Pero ito po ay isang wake-up call para sa ating lahat na tayo po ay makibahagi sa ating Bible study. Atin pong patuloy na isama sa ating mga panalangin na ang bawat isa sa atin o ganito karami o mas marami pa dyan, someday ay naroroon at nag-aaral, nagba-Bible study. Sa pag-ibig po na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo, atin po itong ibahagi sa ating kapwa. Tayo po ay tumayo, kumustahin po natin ang ating mga kapatid. Tayo po ay magkamayan, magmano ang mga bata sa nakatatanda. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nagagalak na ika'y aking makita. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nasasabik na ikaw ay makasama tuwing na okay gandang pagmasda sa magkakapatid na nagkakaisa at laging sama-sama tuwing na okay gandang pagmasda sa magkakapatid na nagkakaisa at nagpupuri sa presensya niya.
Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nagagalak na ika'y aking makita tuwing na. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nasasabik na ikaw ay makasama tuwing na. Okay, gandang pagmasdan ang magkakapatid na nagkakaisa at laging sama-sama tuwing na. Okay, gandang pagmasdan sa magkakapatid na nagkakaisa at nagpupuri sa presensya niya. Okay, gandang pagmasdan sa magkakapatid na nagkakaisa at laging sama-sama. Okay, gandang pagmasdan sa magkakapatid na nagkakaisa at nagpupuri sa presensya niya. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng paglupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapaghirap sa kanila. Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Purihin natin ang Panginoon.
Muli po tayong makipag-ugnayan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Damhin po natin ang kanyang presensya. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin, dinadakilan namin ang iyong kabanal-banalang pangalan. Patuloy po kaming nagpapasalamat aming Panginoon sapagkat muli ang kalakasan ng aming lupang katawan, ang pag-iingat ay pinagkaloob mo upang sa umagang ito, Panginoon, sama-sama kami sa pagpupuri at pananambahan sa iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat o aming Panginoon. Salamat po sa panahon ng tagumpay, ng kaligayahan, ng mga maayos at matiwasay na paglalakbay pauwi mula sa ibang bansa o aming Panginoon. Salamat po sa matagumpay na operasyon. Salamat po sa patuloy na paggaling ng mga may karamdaman. Salamat po o aming Panginoon. Tunay na ang mga bagay na nakapagbibigay ng kaligayahan sa amin na iyong mga anak, ito ay hindi mo ipinagkakait o aming Panginoon. Salamat din po sa mga nagdiriwang ng kaarawan, ng anibersaryo ng kasal o aming Panginoon. Patuloy ang pagkilos mo, Panginoon, upang ang aming mga buhay, Panginoon, ay maging tunay na masaya, tunay na magbibigay ng inspirasyon sa iba o aming Panginoon. Gayon din naman, patuloy pa rin kaming nagpapasalamat kahit may mga pagkakataon, Panginoon, na dumarating ang problema, ang mga pagsubok sa relasyon, sa kalusugan, sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral o aming Panginoon. Ang lahat ng ito ay ipinagkakaloob mo upang turuan kami o aming Diyos na higit na maging mas malakas o aming Panginoon, maging mas matatag sa aming pananampalataya, maging mas matibay sa aming pagkapit sa iyong pangako, sa iyong kapangyarihan o aming Panginoon. Sapagkat kung kailan kami mahina, Panginoon, naroroon ka upang kami palakasin, upang kami akayin, upang kami pasanin o aming Diyos, upang hindi namin maramdaman ang bigat ng mga bagay na ito. Marami pong salamat. Panginoon, idinadalangin namin ang aming iglesia, ang UCCP Batangas City. Tunay nga po nagpapatuloy ang aming paglilingkod, nagpapatuloy ang aming mga gawain. Humaharap din kami sa mga problema at pagsubok, pero alam namin, Panginoon, na naririyan ka upang kami gabayan, upang kami bigyan ng karunungan, upang mapagtagumpayanan ang lahat ng ito at patuloy naming ipahayag, Panginoon, kung gaano ka kadakila, kung gaano ka napakamakapangyarihan, kung gaano kapalad kaming iyong mga anak sapagkat kami inibig mo, o aming Panginoon. Marami pong salamat. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na patuloy na naroon ang kanilang karamdaman, nakikipaglaban sa sakit, o aming Panginoon. Tunay nga po na hindi madali ang mga ganitong sitwasyon, pero nagpapasalamat kami dahil ikaw ang dakilang manggagamot sa lahat, o aming Diyos, na makapagbibigay ng kagalingan, makapagbibigay ng kagaanan o comfort, Panginoon, sa mga kapatid naming ito, gayon din sa kanilang mga mahal sa buhay o pamilya na sa kanila'y nag-aalaga. At patuloy mong ipagkakaloob ang kanilang mga pangangailangan, o aming Panginoon. Marami pong salamat. Ang mga kapatid po namin na nasa malayong lugar, sa ibang bansa, sa ibang panig ng Pilipinas, o aming Panginoon, patuloy namin silang idinadalangin sa kanilang paghahanap buhay. Ang kanilang sakripisyo para mabigyan ng magbuting buhay ang kanilang pamilya, o aming Panginoon. Idinadalangin namin na samahan mo sila lagi, o aming Diyos. Ilayo sa lahat ng sakit, kapahamakan, ng mga hindi magandang sitwasyon doon sa malayong lugar. At nawa ay lagi nilang maramdaman, o aming Panginoon, ang iyong presensya na hindi sila nag-iisa, na lagi na'y kasama kanila, o aming Diyos.
Patuloy mo rin pong gabayan ang kanilang pamilya na naririto, o aming Panginoon, sa kanilang patuloy na pag-aaral, paghahanap buhay, upang ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng kaganapan ng buhay na sa kabila ng mga pagkakalayo-layo, o aming Panginoon, naroon pa rin ang maigting na bind, ang pag-ibig na nagbuklod sa kanila bilang isang pamilya, o aming Diyos. Maraming pong salamat. Ang bawat isa po sa aming Panginoon ay mayroong mga personal na dalangin ng paghingi ng tulong para sa pag-aaral, para sa hanap buhay, para sa promotion, Panginoon, para sa kalusugan. Alam namin, Panginoon, na sa bawat patlang, doon mo dinirinig, doon mo tinutugon ang aming mga panalangin. Alam namin na hindi ka nagsasawang pakinggan ang aming mga pagsamo. Alam namin, Panginoon, na kailanman hindi ka magsasawa na ibigay sa amin ang makabubuti para sa amin, o aming Panginoon. Hinihiling namin na bigyan mo kami ng pangunawa, o aming Diyos, na ang mga bagay na alam mong makabubuti sa amin, ito'y aming matatanggap. Subalit yung aming mga ninanais na alam mo, Panginoon, na hindi mabuti para sa amin, bigyan mo kami ng pangunawa upang ito ay aming makita, matalos, o aming Diyos, sapagkat nais namin, Panginoon, na maging mabuting mga anak mo, maging mabuting tagasunod mo, o aming Panginoon. Gabayan mo po kami. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa. Salamat po sa patuloy na pagpapala na ipinagkakaloob, sa kalakasan na iyong ibinibigay, sa katatagan na aming nararamdaman sa panahon ng kahinaan. Marami pong salamat sa lahat ng ito. Marami po kaming pagkukulang, mga pagkakamali o kalabisan, subalit patuloy mo kaming inuunawa, patuloy mo kaming pinapatawad, o aming Panginoon. Marami pong salamat. Tunay po na hindi matatapos ang aming pasasalamat, sapagkat wala ring hanggan ang iyong mga biyaya para sa amin. Sana po, Panginoon, sa paglabas namin sa iglesyang ito, Panginoon, sa pakikisalamuhan namin sa iba pa naming mga kapatid, patuloy naming madama ang iyong banal na presensya. Patuloy kaming maging mabuting halimbawa para sa iba, at patuloy kaming maging mabuting mga anak mo na tapat na sumusunod sa iyong nais at kalooban. Panginoon, samahan mo po kami. Ito po, Panginoon, ang aming samo at panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Batid ang iyong liham, kay Kristo'y ibinigay. Wala mang karapatan, ako ng kalangitan, Santa Bibliang marangal, ikaw ang aking yaman. Ang atin pong pagbasang tugunan ay matutunghayan sa Matandang Tipan sa mga awit 27 verses 4 to 9. Sa mga awit 27 verses 4 to 9, isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong kay Yahweh hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya ay mamasdan ko, at yung patnubay niya ay matamo. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo ay iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag.
Ako'y magwawagi sa aking kaaway. Sa templo'y may galak, ako nasisigaw. Magpupuri akong may handog na taglay. Kay Yahweh sasambat, aking aawitan. O Diyos, ako'y dinggit sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Sabay, huwag kang magkukubli, kita'y hahanapin. Huwag kang Huwag magagalit. kang magagalit, huwag mong itatakwil. Ako ang katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko'y huwag akong lisanin. Pagpalain na ba ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga banal na salita? Para po sa ating batayang teksto, para sa umagang ito po ay mula sa Aklat ng Mga Awit, chapter 133, verse 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Sumaatin po ang pagpapala sa pagkabasa at pagkarinig sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Hello.
Purihin po natin ang Panginoon sa napakagandang talento ng ating chancel choir. At sige po. At palakpakan din po natin ang UCCP Batangas City Chancel Choir. Mapagpalang umaga muli po sa ating lahat. Yan, tunay na hindi po natatapos ang pagpapala ng Diyos sa atin. Ang kanyang pag-iingat ay laging nasa sa atin. Patuloy po tayong magpasalamat sapagkat sabi ko nga po kanina sa kabila ng napakalamig na umaga, ang init ng kanyang pag-ibig ang nagbigay sa atin ng sigla upang bumangon at ihanda ang ating mga sarili para po sa gawaing ito, ang sama-samang pagsamba, pagpupuri at pasasalamat sa kanyang dakila at banal na pangalan. Kahapon nga po sa BCEC Worship Prayer for Christian Unity ay ginamit ang salitang Frances, Don de Dieu, ang pagkakabigkas nila na ang ibig sabihin ay regalo mula sa Diyos. Kaya po ating sabihin sa ating mga kapatid nang nakangiti, Don de Dieu. Yan. Ikaw ay regalo mula sa Diyos. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon, magandang umaga pong muli at marami pong salamat. Samahan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito, sa aming patuloy na pagpupuri at sa mensaheng nais mong marinig ng bawat isa sa aming Panginoon. Ito po ay maging gabay namin, hindi lamang dito sa loob ng iyong iglesia, kundi sa paglabas namin at pakikisalamuha sa aming kapwa at sa iba pa naming mga kapatid. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga magulang ko at mga kapatid, tunay po na napakaganda sa paningin, nakakagaan ng pakiramdam, at nakakapagpatibay ng pag-asa kung maganda, harmonious, at may pagkakaisa ang bawat samahan. Sa tahanan man, sa eskwelahan, sa mga opisina, sa community, at lalo at higit ay dito po sa loob ng iglesia. Ang mensahe po ngayong umagang ito ay pinamagatan kong Christian Unity. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko pong ipanoorin muna natin po ang isang video presentation. What's in a chair? Here's one. Here's a lot of them. Now try for a minute to dismiss the idea that what you're looking at are chairs in some faraway place. Imagine for a minute these are the chairs in your church, the ones right next to you, in front of you, behind you. Now remember, if you will, the businessman who wandered in that Sunday and sat right here. He heard the message of hope for the first time in his life. Do you remember where you were? Remember the young lady who was in this chair? The one who was crying because she lost her parents, took everything she had to walk in the doors. Her faith moved everybody. What about the angry man who sat back here on Easter Sunday and by the end was in tears because he realized for the very first time what Jesus actually did for him? There was the older couple who walked in late because their car broke down and sat right here, only to find the person they sat next to was a mechanic. There's the girl in L19 who only feels safe when she's here, the older gentleman in B14 who was searching for something, the married couple in R14 and 15 who were about to sign the divorce papers but decided to work it out because of the couple they saw in Q9 and 10. The man in F9 who just needed to be reminded that God loves him. There's your friend in Y14 who's shackled by addiction but learned that day who can actually set him free. Oh yeah, what about the apathetic teenager in G22 who doesn't even realize he has a friend in H19 who prays for him every single day? Right next to him in H29 there's the single mom just waiting to hear hopeful words from someone she trusts. Might be the guy in J44 who just loves to sing.
because he's overwhelmed with joy and words alone aren't enough. I could go on and on, but you know what? All this makes me wonder what the world would be like if these chairs weren't here. That's an interesting thought, isn't it? So I ask you again, what's in a chair? Well, you are. The church. What's in a chair? Ano nga po ba ang mga nasa upuan sa harap ng pulpitong ito? Ano nga po ba ang mga nasa upuan sa loob ng iglesyang ito? Hindi man po lahat ng sitwasyon na nabanggit doon ay katulad ng sa atin, pero makaka-relate po tayo. Ang mga nasa upuan sa loob ng iglesyang ito, mga kapatid natin na nasa sitwasyong hindi maayos dahil may problema. Mga kapatid na nagugulumihanan at patuloy na naghahanap ng kasagutan. May mga kapatid na nakaupo tayo dyan na nabibigatan dahil sa sunod-sunod na pagsubok. May mga kapatid na nais lang magpasalamat sa ating Panginoon. Meron din pong nais na humiling sa Diyos. May mga bata na walang kamuwang-muwang sa nagaganap sa kapaligiran. Mga kabataan na nagsisikap at buong pusong ibinabahagi ang kanilang talento sa pamamagitan ng pag-awit. Nariyan din po ang mga kababaihan, kalalakihan na may kanya-kanyang paraan upang ipahayag ang kanilang paglilingkod. Nariyan din po sa mga upuan sa ating iglesia ang mga may edad na patuloy na ibinabahagi ang kanilang pananampalataya sa mga next generations. Naririto rin po ang mga manggagawa ng iglesia na sinisikap pangunahan at ilid ang kapatiran sa mas malalim na pananampalataya. May mga nakaupo rin po na tapat sa pangako na ipagkaloob ang kanilang mga tithes and pledges. Meron ding mga nakaupo na nag-iisip ng plano, ng mga bagay na maaari pa nilang ibigay o gawin para sa mga proyekto ng ating simbahan. Iba-iba man po ang sitwasyong kinapapalooban ng bawat isa. Subalit katulad ng mensahe ng ating video, may connection tayo sa isa't isa. May ugnayan, may binding factor, at iyon po ay dahil sa gabay at pagkasi ng banal na Espiritu. Iginigiya tayo, tinatanglawan, binibigyang linaw ang lahat ng ating takot, tanong, pangamba, at ina-affirm ang katugunan sa ating mga pasasalamat sa nag-iisang Diyos. God has His own ways, mysterious ways, upang mapanatili tayong connected, sama-sama, nagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba ng mga opinyon, prinsipyo, at paniniwala sa buhay. Pero still, pinag-iisa tayo ng ating mga pananampalataya at pinagbubuklod tayo sang-ayon sa pagkilos ng banal na Espiritu. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Isa po itong challenge sa bawat mananampalataya, a call to unity. Sa loob ng 105 taon, nananatili, 106 years nananatili ang UCCP Batangas City, patuloy na naglilingkod dahil sa pananampalataya, dahil sa pagkakaisa. Sa kasalukuyan po, marami mang banta upang mawasak ang pagkakaisang ito. We cannot stop now. We cannot and we should not stop now.
We can no longer turn our back against the God who wants us to be caring, responsible, empowered, self-reliant community of Christian believers committed to pursue a meaningful and abundant life for all. Tayo po yun, hindi po ba? Hindi lamang yung sarili natin ang gusto nating mataas o umunlad. Gusto din natin na makilala ng ating kapwa, ang ating Panginoon na kilala natin. Gusto natin na mahayag din sa ating mga kapatid kung gaano kadakila ang Panginoon, kung paano siya patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat anak niya. Mula po sa the Now Testament, proclaiming our faith journey, self-centeredness ang pinakamabigat na kalaban ng unity. Ayon nga po kay Reverend Ruth Panganiban, ang you and I, ang dalawang letrang mahalaga sa pagbuo ng salitang unity. Spelling po muna tayo ngayon. Paano po ba natin ini-spell ang unity? T-Y. Yan, very good. U-N-I-T-Y. Ang I, nasa gitna, pero U comes first. Kung dominahan ng I ang U, unity would become inity. I-drop pa ang Y, init na lang ang matitira. Maganda po kung ito'y init ng pananampalataya, init ng paglilingkod, init sa pagbabago, init sa pagkakaisa. Pero malimit po, init ng ulo ang nangyayari kapag hindi nasusunod ang ating kagustuhan, ang ating panukala, ang ating mga suhestyon, ang ating mga plano. Init ng ulo if things went wrong at hindi nga po umayon sa ating layunin. Self-centeredness blocks unity. Sa pagiging makasarili ng tao, ang mahalaga lamang ay ang kanyang sariling kaligayahan, sariling ambisyon, sariling kagustuhan, sariling kapakanan. Sarili lang ang pinakikinggan at ipinapalagay na tama, wala nang halaga ang kanyang kapwa. Pero kung ang Panginoong Hesukristo ang nasa puso at isipan natin, siya ang sentro ng ating buhay, mabubuwag ang self-centeredness. Hindi man masunod ang sariling kagustuhan, panukala, plano o suhestyon, naroon pa rin ang kagalakan, naroon pa rin ang pangunawa, at naroon ang positibong pananaw. Ayon pa rin kay Reverend Ruth Panganiban, with Christ seated on the throne of the heart, the self is committed at hindi committed. Committed ang bawat mananampalataya at hindi kumikitid ang pangunawa. Committed na ibahagi ang kanyang buhay at paglilingkod at hindi makitid ang pangunawa na sarili lamang ang inaalala at iniintindi o gustong ang kapakanan lamang ang kanyang inaalala. Alam po natin ang katotohanan na maraming hadlang upang tuluyang maging ganap yung buong-buong pagkakaisa. Marami pang efforts o pagsisikap ang dapat na gawin upang ma-achieve ito. Isang mabigat na tungkulin ang maisulong ang isang tunay at ganap na pagkakaisa ng sambayanang Kristiyano. Pero sabi nga po natin lagi, mahirap lamang ito at mabigat kung sasarilinin natin. Kung magiging self-centered tayo at isipin, ako lang ito, kaya ko itong mag-isa. Dahil bukod po sa ating mga kapatid, sa kapatiran natin, bukod sa ating kapwa, higit sa lahat po ay naririyan ang ating Panginoon.
Mula po sa unang Korinto, chapter 1, verses 8 and 9, kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Tapat ang Diyos na tumawag sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, mahalaga po ang bawat taong umuokupa sa bawat upuan ng ating iglesia. Sila ang pupuno ng mga kakulangan at kasagutang hinahanap ng iba. Tayo, ang bawat isa sa atin, ang magtutulong-tulong, magsasama-sama upang ang Christian unity ay patuloy na maisulong hanggang tuluyang magkaroon ng kaganapan. UCCP Batangas City had been through a lot, pero po, nananatili tayong nakatayo, nananatili tayong nagpapatibay, nagpapatuloy at naglilingkod. At ito po ay bunga ng sama-sama nating pananalangin, ng sama-sama nating pagdulog sa ating Diyos na gabayan tayo, ingatan tayo, bigyan tayo ng karunungan para magawa natin ang lahat ng ating mga tungkulin ng pananagutan natin na naaayon sa nais ng Diyos na gawin natin sa Kanyang iglesia, sa Kanyang ministeryo dito sa lupa. Kung minsan po kasi inaakala nating wala nang mangyayari, na hopeless ika nga, pero mali po tayo ng akala. Ang wake-up call sa mga UCM kanina, ito'y isang kasagutan, katugunan sa ating mga panalangin na madagdagan ang magba-Bible study. At sana nga po hindi lang ito tawag sa mga UCM, ito ay tawag para sa bawat isa sa atin, bata, kababaihan, kalalakihan, may edad na, tayong lahat sama-sama sa gawain ng Panginoon. Patuloy po ang pagkilos ng Diyos. Patuloy ang Kanyang pagtugon. Kahapon po sa worship namin sa BCEC, sabi ni Pastor Noel Masinda ng Methodist Church, multiplication at addition ang favorite ng ating Panginoon. Multiplication at addition para lalong dumami, para lalong madagdagan. At ayaw na ayaw ng Diyos ng division at subtraction. Ayaw ng Diyos na tayo'y magkakahati-hati, na tayo'y mababawasan, na tayo'y makukulangan. Ang gusto niya lagi yung lumalago, dumadami, umiigting ang pagsasama, nagkakaisa. Kaya po mga kapatid, you and I, sabihin niyo sa inyong mga katabi, you and I, yan, you and I, tayong lahat para sa pagkakaisa. Mula po sa Efeso chapter 4, verse 13, sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong sama-samang ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Hesukristo, upang ang sangnilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan. At sa Kanya nakapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu
upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng kanyang kapwa at ng sangnilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa iisang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Tanglaw ko'y si Yahweh, aking kaligtasan, kaya wala akong takot kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog. Tayo po'y manalangin. Salamat ng marami o Panginoon sa mga biyaya na aming natatanggap. Salamat din po sa mga handog na ipinagkaloob ng inyong mga anak. Alam namin na hindi ito sapat, pero Panginoon, ito po ay bukal sa aming puso na ipinagkakaloob. Hinihiling po namin na pagkapagpalain ninyo ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa
Tinatawagan po si Pastor Alan para sa panalangin ng pagtatalaga at basbas. Ang kahirap ay di na, lahat ay nakaligtas, lahat ay nakaligtas. Ang dilim ay magliliwanag, at sa lupa'y natatag. Ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, patuloy nga pong kayo ang maging liwanag ng aming buhay, o aming Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga binigay na mensahe ngayon, na kami ay magkaisa sa isang layunin, sa isang gawain, sa isang simbahan, o aming Diyos. Maraming salamat, O Diyos, at kami ay pinagsasama-sama mo sa lugar na ito upang ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin, o aming Panginoon. Maraming salamat po. At patuloy nyo kaming pinagpapala. Patuloy nyo binibigay sa amin ang aming mga pangangailangan upang kami maging pagpapala rin sa aming mga kapwa, o aming Diyos. Patuloy nga namin, O Diyos, itinatalaga ang aming mga naging gawain ngayong umagang ito. Ang aming pag-awit, ang aming pagbabasa ng banal na kasulatan, ang aming pananalangin, ang aming pakikinig sa iyong mensahe. Patuloy namin itong tinatalaga sa iyo. At higit sa lahat, O Diyos, aming itinatalaga sa iyo ang aming mga buhay, na ikaw ang gumalaw sa amin. Ikaw ang manguna sa amin, o aming Panginoon. Narito nga, O Diyos, ang iba sa iyong mga anak. Lumapit, tiklop tuhod, nananalangin, nakatayong nananalangin. Sila, O Diyos, ay may mga iba't ibang mga espesyal na panalangin para sa iyo. Ang iba sa amin, O Diyos, ay nagpapasalamat dahil patuloy na ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang nangunguna sa aming buhay. Ikaw ang nag-iingat sa amin. Ang iba sa amin, O Diyos, nagpapasalamat dahil sumapit na naman ang kanilang kaarawan o ang anibersaryo ng kanilang kasal. Patuloy, O Diyos, na mas marami pang birthday ng iyong pag-ibig ang manguna sa mga mag-asawang ito upang patuloy silang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang iba sa amin, O Diyos, ay nananalangin, humihingi ng iyong gabay sa kanilang paghahanap ng hanap buhay, sa kanilang pag-aaral, o sa anumang kanilang mga gawain, o aming Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang manguna sa kanila. Ikaw ang magtalaga sa kanila kung saan mo sila nais, o aming Diyos. Ang iba sa amin, O Diyos, ay lumapit sa iyo, nananalangin dahil sa kanilang karamdaman o karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot. Ikaw, O Diyos, ang makapagpapagaling ng aming mga karamdaman. Alam ko, O Diyos, na ang mga nurse, doktor, gamot, instrumento, ang ospital, ito, O Diyos, ay instrumento mo lamang upang patuloy mong ipadaloy ang iyong kapangyarihan ng pagpapagaling upang ito ay amin namang matanggap, o aming Diyos. Ang iba sa amin, O Diyos, ay lumapit sa iyong harapan upang italaga ang kanilang sarili, upang ipaubaya ang kanilang buhay sa iyo. Na ikaw ang manguna, ikaw ang magpala,
Ikaw, O Diyos, ang bahala sa amin. Dahil alam namin, O Diyos, na kailanman ay hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang aalalay, ikaw ang magbibigay ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ang iba sa amin, O Diyos, ay lumapit sa iyo upang humingi ng gabay sa kanilang mga suliranin, sa kanilang mga pagsubok na hinaharap ngayon. Alam ko, O Diyos, ayon sa iyong kalooban, hindi mo kami binibigyan ng mga pagsubok, ng mga problema na hindi namin kayang sulutasin. Minsan kasi, O Diyos, nandyan ang solusyon sa harap, hindi lang namin napapansin, O aming Panginoon. Patuloy, O Diyos, kaming nananalangin sa iyo. Patuloy, O Diyos, na binibigay namin ang aming buhay sa iyo. Gayun din, O Diyos, ang iba naming kapatid na nanatili sa kanilang kinaupuan, kinatatayuan. Sila rin ay may mga panalangin na alam ko, kami ay nananangan sa sinabi mo sa banal na kasulatan. Hindi pa man namin tapos sabihin, usalin ang aming mga panalangin. Ito na ay iyong tinutugon kung ito ay ayon sa iyong kalooban, O aming Panginoon. Kaya din, O Diyos, patuloy mong pangunahan ang aming iba pang mga gawain sa maghapong nito hanggang mamayang gabi. Ang pagsasama-sama ng mga pamilya, ang kanilang family bonding, dahil itong araw na ito ay para sa pamilya at para sa iyo, O aming Panginoon. Sa amin nga pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, O aming Diyos, mula sa isang makabuluhan, masaya, masaganang pananambahan, bayaan mong igawad ng iyong abang lingkod ang iyong walang hanggang pag-ibig, pagpapala, at basbas. Unang-una na sa mga anak mong tiklop tuhod lumapit sa iyo, nananalangin sa iyong harapan. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang mukha niya sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang mukha niya sa inyo at kanyang tutok din lahat-lahat ng ating mga hinaing, lahat-lahat ng ating mga kahilingan, dahil mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Sa ating lahat, tanggapin natin ang pagpapala ng isang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.